Special episode 3204, 3205, and 3206. Gagamit tayo ng tarot para ma-identify niya talaga yung mga ugali, no, na dapat at hindi dapat isige or i-push ng magkarelasyon. Panoorin nyo yung first episode na na-upload ngayon hanggang sa last episode mamaya para alam nyo yung thread. Una, this is the two of matches. Two of wands. Talagang dalawa. Pangalawa, the seven of cups. Mga pangarap. And pangatlo, the queen of swords. Ngayon, lumabas talaga. Diba? Yung panoorin nyo, yung health reading, yung daily reading hanggang dito. Kasi yung unang lumabas is two of wands. Yung two of wands kasi, andi dito yung pagpaplano, andi dito yung nadidiscover mo yung ugali ng taong pinili mo kumpara sa taong tinalikuran mo. Kasi yung two of wands, dalawa. So, ibig sabihin, dalawa sila pinagpipilian mo. Posible na pareho mo silang kilala, pero nagbabalanse ka kung ano ba talaga ang meron. Nagpaplano ka sa kung saan ka magiging masaya at kampante dahil may mga discoveries ka na nangyayari at nagagawa. Ito yung supernatural na katapat niya. Yung pangalawa dito is the seven of cups. At yung katapat niya sa daily reading is the community. Kasi, yung seven of cups kasi, ito yung mga pangarap mo sa buhay, sources of income mo, ito yung panahon din na parang naku-confuse ka. 'Di ba? Kasi alam niyo, sa totoo lang, merong mag-asawa or merong magka-live-in or magka-boyfriend na yung dahilan is hindi lang pag-ibig eh. Alam mo yung dahilan na iba yung mahal mo, pero iba rin yung kailangan mo. May tao naman na maswerte, siya na yung mahal, siya pa yung kailangan. Alam niyo yun. No, hindi ko kailangang i-elaborate yan, baka kasi magkakaroon tayo ng ano. Ito kasi yung wishful thinking part sa buhay mo, na napapaligiran ka ng maraming tao, napapaligiran ka ng maraming suggestion, opinion, no? Critics sa buhay mo. Hanggang sa dumating dito na kailangan mong magkaroon ng clarity of mind. This is the Queen of Swords, na kailangan mong maging honest sa sarili mo. Kailangan mong maging totoo. Kasi, ito kasi yun eh. Kung ano man yung nagpapasaya sa'yo, no? Sino man ang nagpapasaya sa'yo, dun ka. Kasi hindi naman po pwede na mamuhay ka na malungkot habang buhay. Hindi naman po pwede na mamuhay ka na mag-isa kung gusto mo talagang magkaroon ng kaagapay sa buhay. Maliban na lang kasi talaga kung pinapakialaman ng ritual. Ritual, gayuma, sumpa, barang, kulam, no? May mga ganun. So, hindi natin maiiwasan kasi may mga taong unfair talaga. Pero alam mo ba na yung iba, sasabihin ng legal husband, legal wife, na may iba yung asawa nila, pero hindi nila ikinuwento na yung tinutukoy na third party is yun pala yung nauna. Kaya ka lang pala nakasal dahil ginamit mo yung connection mo, ginipit mo yung tao, kaya napakasal ka. Kasi yung iba, ikinakasal dahil sa sa negosyo, sa utang, dahil sa kung anong dahilan. Yung latest na video na trending ngayon, na nilabas na sinabuyan ng asin dahil sa gayuma,
or ano ba tawag doon? Basta yung ikinasal na trending, hindi yun totoo. Yung lalaki, natulala yun dahil na-discover niya na maraming utang yung babae. Yung pakakasalan niyang babae. Kaya, wala. Hindi yun totoo. Kasi never na matanggal yung gayuma sa simpleng pagsaboy ng asin. O di sana, kung pwede lang din naman sirain ng asin yung gayuma, edi walang nagayuma sa buong mundo. 'Di ba? Kasi yung gayuma depende sa gumawa. At depende rin yun sa nagpagawa. Yan yung pakatandaan nyo. Kung yung love ritual na pinapagawa nyo sa akin, yung pagtalab nun is depende kung gaano kalakas ang tiwala mo sa akin at sa sarili mo. Ganon yun. Kasi kahit naman sabihin ko na malakas yung ginawa ko, kung ikaw naman ay walang tiwala, di ba? Wala ring mangyayari. Ganon din yun sa Diyos. Ganon din yun sa Panginoon. Malakas na malakas yung Panginoon. Ilang siglo na, di ba? Napakalakas. Pwede kang mawala sa isang kisap mata, ganon ng Diyos. Pero, pwede ka rin sagipin ng Diyos sa last minute ng buhay mo. Di ba? Kahit gaano kayaman yung isang tao, kung gaano man siya kadami ng pera, kahit mamahalin yung ospital, kung hindi na talaga pagbibigyan ng Diyos, hindi na. Pero, may mga tao na kahit wala nang gagasto sa ospital, nakaratay lang. At kapag gusto pa ng Diyos na i-extend ang buhay dahil may mabuti siyang kalooban, may extend yun. Yun nga lang, kapag yung tao binarang, kinulam, nasumpa, hindi yun matatanggal ng Diyos. Dahil tao ang gumawa nun, hindi pagkakaloob ng Diyos. Yung pagkagawa ng barang, kulam, sumpa, isa yun sa mga bahagi ng pagsubok ng isang tao sa buhay niya. Kung gagamutin mo yun, tutulungan ka ng Diyos. Pero kapag hindi mo pinagamot yun, hindi mo pinatanggal, hindi mo pinaputol, hindi ka matutulungan ng Diyos. Alam mo kung bakit? Ito yun. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, kapag ginawa ng tao, tao din magtanggal. Kasi kapag ginawa ng Diyos ang tao para mabuhay, tanging Diyos lang din ang pwedeng magtanggal nito para mamatay. Yun nga lang, yung tao masyadong matalino na ginamit yung supernatural powers para kumitil ng buhay. At hindi naman yun maganda. Lalo na kung dahil lang sa awayan sa pera, sa ari-arian, awayan lang sa legalities, etc. Diba? Siguro, yung pinakamaganda doon is respetuhin mo na lang kung ano yung desisyon ng tao. Pero, kung talagang deserve niya din, o di ibigay mo, di ba? Ganun lang yung kasimple. Kasi hindi natin talaga alam yung punot dulo ng kwento ng bawat tao unless magpa-ritual siya. Doon mo makikita lahat ng pinagdaanan niyang hirap, lahat ng tiniis niyang gutom, lahat ng pangungutya na matagal niyang ikinimkim sa sarili niya at ginawa niyang fuel para magtagumpay siya. At nung nagtagumpay siya, bumalik siya mas malakas pa. Ganun. So, sa lahat ng tao, kung meron kayong barang kulam at sumpa, ipatanggal nyo habang may panahon pa, habang wala pa ang Semana Santa. Kasi baka matsugi kayo. Mahirap na. Pag natsugi ka, wala na. Paano ka pa bubuhayin? Wala naman. 'Di ba? Tanging Diyos lang ang pwedeng bumuhay sa'yo. Pero paano kapag itsugi ka ng barang kulam at gayuma or sumpa? Wala na. Kasi hindi mo tinanggal eh. Para siyang mantsa ng damit. Ganon. Dapat tanggalin mo para maisuot mo ng maganda ulit. Dahil kahit isang mantsa lang yan, kahit maliit lang yan, makikita at makikita yan. Lalo-lalo na kapag keen yung mata ng tao. Proceed tayo sa English episode. Magandang hapon po.